Saglit lang tayo munang dalawa. Hello mga ka-idol! So ngayon meron na naman akong ituturo sa inyong napakagandang kanta. So yung title pala nito ay yung Janice by Dilaw. So i-correct ko na lang ako dyan sa title na kung tama ba yung pagbasa natin dyan. So itong kanta na to mga ka-idol is tatawagin natin siyang semi-plucking. Okay? Kasi sabay-sabay yung string na tumutunog eh. Hindi siya yung totaling isa-isa, no? Kung isa-isa, plucking siya. So dito tatawagin na lang natin siyang semi-plucking. Okay? So, sabihin ko muna mga ka-idol, no? Pag yung chords merong number sa taas, ibig sabihin yun yung bass nila. Okay? Ulitin ko, pag may number sa taas ng chord, yun yung bass ng mga chords. Okay? Dito sa string. Kasi mamaya papasok yan mamaya. Pero explain ko pa ulit, no? So, dito muna tayo sa plucking. So, yung plucking pattern natin dyan mga ka-idol, no? Kung mapapansin nyo is tatlong klase. Pero ginawa kong tatlo yan para hindi kayo malito kada pasok ng chords. Okay? So dito muna tayo sa unang plucking. So kung mapapansin nyo dyan is bass tapos 3, 2, 1 na magkadikit lang sila. Okay? Magkadikit lang sila, hindi sila nagkakahiwalay. Ibig sabihin lang yan mga ka-idol, sa kada chords, tuwing chords na papasok kayo or lilipat ng chords, sasabay nyo muna yung bass ng chords tulad ng sinabi ko kanina. Halimbawa may A na number 5, ibig sabihin magbe-bass muna kayo. Okay, sabay yung bass tsaka 3, 2, 1. Okay, yan, 3, 2, 1 sabay tapos yung bass nung chords. Ganon. Okay, yan yung unang plucking pattern natin, kaya sila nagkadikit-dikit na. So dinikit-dikit ko yan para hindi kayo malito. So ganyan siya. Halimbawa na lang sa chords is may number 5. So sabay nyo muna yung 5th string nya. Tapos yung 3, 2, 1 sabay muna. Ganon. Okay. Yung pangalawang naman natin, plucking pattern, kung mapapansin nyo, bass din, pero meron na siyang dash, tapos 3, 2, 1, may nakalagay na 4 times. Okay. So yung gagawin nyo kasi kada chord is bass, hiwalay na to mga ka-idol, bass 3, 2, 1, 4 na beses yon. Okay, so ganito siya. Halimbawa, yung sa chords na may number 5, so ganito na yung mangyayari sa kanya kapag tapos nyo na gawin yung 3, 2, 1 na sabay. Pag ganyan, tapos nyo na, tsaka nyo na ipapasok yung may 4 times. So ganito na siya. 1, 2, 3, 4. Okay, tapos magbe-bass muna kayo bago lumipat. Okay? Di ba halimbawa pang-apat na to? 4. Magbe-bass muna ulit kayo muna ng isa bago kayo lumipat. Okay? Paglipat nyo ng chords, ganun din. Susunod gagawin nyo naman is 5, 3 bass tapos 3, 2, 1. Sasabayin nyo lang ulit. Okay? So sana malinaw, no? So kada paglipat ng chords, ulitin ko lang, kada paglipat ng chords, isasabay nyo muna yung bass tapos yung 3, 2, 1. Okay, kung ano man yung nasa taas ng chords, isasabay nyo muna yung bass nila, pati yung 3, 2, 1. Okay, so sana naintindihan nyo, no? So yan siya. Yung pangatlo naman natin, pag nasa loob ng open close parenthesis naman yung chord is magbe-bass pa rin kayo mga ka-idol, halos sa lahat kasi ng kanta kasama yung bass na 3, 2, 1 na sabay. Okay, kasama lagi sa kanta yan, sa lahat ng chords. Tapos tsaka ipapasok, okay, yung 3, 2, 1 na may bass na nahiwalay. Okay? Pag nasa loob na ng open close parenthesis is isang beses nyo na lang gagawin. So halimbawa nasa loob ng open close parenthesis yung chords. So bass muna na yung sabay. Tapos 3, 2, bass, lilipat ka agad kasi nasa loob ng open close parenthesis. Okay? Ulitin ko, sabay muna yung bass pati 3, 2, 1. Tapos bass, 3, 2, 1, bass ulit. Lilipat na kaagad. Okay? Pag nasa loob lang ng open close parenthesis yung chords. So sana naintindihan niyo yung plucking pattern natin, no? Parang ako naguguluhan eh. So yun. So ngayon proceed na tayo dito sa kanyang whole verse. So yung whole verse niya dyan mga ka-idol, kung mapapansin nyo is may mga number na sa taas ng chords. So yan yung bass nila ha. Yung mga bass ng chords yung nasa taas rin nila. So yung chords dyan natin is A. So yung A sa 2nd fret,
second string, third, tsaka fourth. Okay, ayan yung A. Tapos sunod is A7. Tanggalin nyo lang tong gitna. Ayan, A7 na siya. So yung matitira sa kanya is second string na, tsaka fourth string na lang. Ayan, A7. So may mga number yan ha. So hindi ko na bibigasin yung mga number nila kasi nakalagay naman na dyan. Ayan, A7. Tapos pupunta kayo ng D. So yung D, first string, second string, third string. Ayan, D. Sunod is D minor. So yung D minor, ito siya. First string, third string, tsaka second string. Ayan yung D minor. Okay? Yung mga chords na yan mga ka-idol, dalawang beses nyong gagawin. Okay? 2 times nyo silang gagawin. Yan na rin yung intro nya. So kung i-introhan nyo, magiging 3 beses siyang uulitin. Okay? So yan yung kanyang whole verse, no? So, sasampulan ko para mas maintindihan nyo. Lalagyan din natin ng intro, no? Para mas malinaw yung tunog. So, hindi lang natin masyadong bibigkasin yung lyrics, ano? Baka makapiright tayo. So, ganito siya, no? So, ganito. Intro muna. Intro to mga ka-idol, ha? Tapos papasok na yung mismong verse. Halika rito, sumugal ka ng nanan, nanana. 2 times muna, isa pa. Sabay tayong maglalayag ng lalala, nanana. Tapos refrain, iwan natin silang lahat. Tapos papasok yung refrain niya. Okay? So ngayon, proceed na tayo sa kanyang refrain. So yung refrain dyan mga ka-idol, no? So same lang sila ng verse. So same lang, sasabihin na lang natin yung kada chord. So ayan, A, A7, D, D minor. Okay? Tapos ayan, sakto pala. Ayan, D minor yung dulo. So sana naiintindihan niyo yung plucking pattern natin mga ka-idol, no? Kasi parang medyo mahirap siyang intindihin para sa akin. Parang nahihirapan ako. So yun. So yung refrain niya, same lang sila ng verse. Kakantahan na lang natin para mas maintindihan niyo, no? So ganito siya kapag kinantahan. Iwan natin silang lahat, tayo muna hanggang sa pagdilat. Kasama sila. Papasok na yung chorus. Okay, dito sa chorus mga ka-idol, doon na papasok yung open close parenthesis, no? So ngayon proceed na tayo sa kanyang chorus. So yung chorus niya naman dyan is nasa loob na ng open close parenthesis lahat ng chords ng chorus. Okay? So yung chords dyan is A. May mga number din yan kaya hindi na kayo malilito. Ano? Ayan, F sharp minor. So yung F sharp minor nasa second fret na bar. Sa fourth fret is fifth tsaka fourth string lang. Ayan, F sharp minor. B minor. So yung B minor is nasa second fret na bar. Dito naman sa kanyang third fret is second string. Sa fourth fret is fourth tsaka third string. Okay, ayan yung B minor. Tapos pupunta kayo ng E. Okay? Yung 4 na chords na yan, 2 beses nyo silang gagawin. Okay? 2 times nyo silang gagawin. No? So yung plucking pattern natin dyan mga ka-idol now, 1 beses nyo na lang gagawin yung 4 times kanina. Okay? So kasi may open close parenthesis na sila. So ganito naman siya sa chorus para mas maintindihan nyo kung paano siya tugtugin. Okay? So ganito siya. Saglit lang tayo munang dalawa. Sa pa, saglit lang. Na 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 na. Lumapit ka rito. Tapos second verse ulit, okay? So babalik lang kayo ng second verse, okay? So nga pala mga ka-idol, no, kung nahihirapan kayo dyan sa plucking pattern natin is pwede nyo na lang istramin. Okay, strum na lang pwede naman. So kasi dito sa tutorial natin is
ginawa lang natin yung katunog nung sa original, ano. So ayun lang naman, sana naintindihan niyo 'tong tutorial natin at nagustuhan niyo, at sa mga gustong mag-request diyan, comment lang kayo sa baba para magawa natin ng tutorial, and yun lang, good luck sa bago niyong matututunan.